Hi everyone! Ilang araw na palang sumasakit yung ngipin ko kaya't hindi ako nakakapag-edit ng videos. At ito, inuunti-unti ko nga mag-voice over para ma-post ko na rin yung experience ni Mimi. Wala na pala siyang pasok sa school, kaya talagang batang bukid siya ngayon. At para maiwasan nga niya yung paggamit ng gadgets, inaaya ko nga dito sa garden para mamitas ng mga gulay. Isa pa, mula pagkabata ay talagang gustong-gusto niyang sumasama dito para mag-harvest ng mga cherry tomatoes. Tingnan nyo tong patola namin, sanda makmak na naman yung bunga. Kanina nga namitas na ako at namigay na sa kapitbahay. Kailan lang kasi yung huling pitas namin? Etong si Mimi, hinahayaan ko nga kung saan siya mapunta dito. Basta binigyan ko lang siya ng gunting. May assistant videographer na rin pala ako dito. Nanguha na nga rin kami ng mga gulay na pwede nang mapitas kesa masira o di kaya mauod pa. Itong konting ampalaya namin dito, maliban sa masipag siya sa talbos, dumadami na nga rin yung mga bunga. Kahit nanguha na nga rin kami para ilalagay nga sa pangpakbet. Hindi na nga rin mawari yung mga tanim ni Father Dear dito. Halo-halo, ikaw na nga lang yung dumiskarte kung anong luto yung gagawin sa mga gulay na mapipitas. Kaya sa tuwing nagka-harvest ako dito, tsaka ko na lang iisipin kung anong luto nga yung gagawin ko. Basta sa aming mga Ilocano, mapadiningding, steam, o di kaya pakbet ay pwedeng-pwede. Parang itong maliliit na kamatis na to. Ito na rin yung ginagamit namin sa pangpinakbet namin. Mas mainam pa nga to compared dun sa malalaking sizes. Yearly nga yan tumutubo dito sa amin at hindi na nga namin tinatanim. Dito naman tayo sa beans. Nung nakaraan, akala namin ay matutuyo na talaga to. Binalak na nga rin naming linisin. At supposedly, tatamnan na nga ng bago. Pero paglipas ng ilang araw, eto na naman siya at namunga ng pagkadami-dami. At ngayon, nag-e-enjoy na naman ako dun sa pag-harvest. Hindi ko na pala hinahayaan niya na mag-matured. O di kaya lumaki yung mga buto. Papakuha pala ako ng video dito kay Mimi at tingnan nyo kung anong ginagawa sa akin. May time pa nga yung puwet ko lang yung kinukuhanan niya. Nakatapos na pala kami mamitas at eto nga pagod na nga yung bata. Kaya't naupo na nga lang siya dito. At sabi ko, introduce nga niya yung mga gulay na na-harvest namin ngayon. At kunyari, tinda-tindahan pa nga kami dito. No choice ako kundi makipaglaro sa kanya ngayon dahil wala si ate at nasa school pa. Ganito pala kahirap kung wala kang kapitbahay at walang kalarong mga bata. Tuloy, nagiging isip matanda na tong batang to. Pa lang yung na-harvest namin. Ano yung na-harvest namin kanina? Yun yung lang. Ito pala yung kagandahan talaga kapag nakatira ka sa bukid, medyo may maluwang kang taniman ng mga gulay. Tapos itong mga bata ay libreng-libre nga sa paggala, sa pagtakbo, at sa pagliliwaliw dito sa paligid. Yung tipong talagang makakapag-relax ka dito. Kasi tingnan nyo naman kung ano yung nasa paligid namin. Preskong hangin, preskong mga gulay, sagana sa patubig at pandilig sa mga halaman. Wala man kaming halos kapitbahay, pero yung tipong ganito yung paligid mo, payapa, tahimik, huni ng ibon, o di kaya minsan yung sigawan lang namin dito sa bahay yung maririnig. Pero bandang likod namin, paunti-unti ay dumarami na rin yung mga bahay-bahay. Sooner or later, dito sa bandang dito, for sure magiging crowded din. Kaya't yung next generation after Mimi, magiging ganito pa rin kaya yung paligid nila? Ang bilis kasi ma-develop dito sa lugar namin. Nung mga bata kami, yung mga dating bukid nun, ngayon ay kabahayan na. Yung tinatakbuhan lang namin nun, kung saan kami napuputikan at nalalaglag, apartment na nga ngayon. Grabe ang panahon no. Kung iisipin natin, parang hindi mangyayari yung development ngayon. Pero yung mga bukid na medyo malapit dito sa amin, ngayon ay may medical center na. At sa kalapit doon, soon to rise na yung Robinsons at Camellia Homes dito sa Solano. So ibig sabihin nun, improvement na naman, development na naman sa mga bukid. Yung dating mga bukid ay magiging mga gusali na. Nakigets nyo ba yun? Baka sa susunod wala ng mga bukid at taniman ng mga palay. Lahat ay magiging sementado na. Hay, ngayon pa lang ay nakakalungkot na talaga. Pero ganun talaga ang buhay. Sa paglipas ng panahon, karugtong nun yung development at progreso.
Parang kay bilis ng panahon. Basta, nakakamiss yung dati. Yun yung mga childhood experience namin na pinapasa namin ngayon sa mga bata. Pero halos hanggang kwento na lang din. Kasi kailangan talaga nating tanggapin ngayon na mas engaged na sila sa mga gadgets. Kaya mahirap kasi nasanay tayo sa makaluma. Tapos ang hirap natin sabayan. Kung pwede nga lang talaga ibalik yung nakaraan. Pati yung makalumang pagdidisiplina sa mga anak. Yun yung gusto natin, but the reality, diba mas powerful na yung mga bata ngayon? Aminin man natin o hindi.